Eto po, nagpatawa po to si Amando Ligutan. Sabi niya, I don't want to see another EDSA. Ayon po kay nananakot po si Amando Ligutan. Pag daw po si BP Sara ay hindi po, ay na-acquit po si BP Sara, magkakaroon daw po ng bagong EDSA. Tinatakot yung mga senador eh. Utot mo. Kaya ma-acquit si BP Sara, wala naman kayong ebidensya. Wala kayong ebidensya. So far, hanggang ngayon, wala kayong ebidensya. Naitodo nyo na eh. Hindi nyo mapatunayan si kay BP Sara, hindi magkakaroon ng EDSA yan. Wala na kayong tao, yung mga dilawan, wala na pong tao yan. Okay, eto po. Kawawa naman yung mga teacher. Sabi po rito, problema sa baha, baka isisi na rin sa mga teacher. Bagamat comics po ang pagano to, nagtuturo kasi na maling pagtatapon ng basura. Tinuruan kasi maging walang modo. Nagtatapon sa drainage yung mga tao, kasalanan ng teacher yan, hindi naturuan. Yan ba ang gusto ninyo? Okay. Kawawa po ang mga teacher. Alam po ninyo yung kultura ng paninisi. Yan po. Ako nga sabi ko nga, yung paninisi po, yan po ang ugat ng pag ang isang leader, wala nang ginawa kundi manisi, asahan nyo po, walang kakwenta-kwentang leader yan. Kasi, pag once na nanisi na yan, wala na siyang, parang hindi na siya obligado. Tignan nyo po itong, itong katangian ng liderato natin. Lagi naghahanap ng masisisi. Lahat ng problema na buhat nung nauna pang problema. Mataas ang presyo ng sibuyas, naging asukal, naging bigas. Lahat yan, sino sinisisi? May sinisisi, di ba? Dahil sa mga smugglers, price manipulators. Tapos, pag nasisi na, wala na. Ligtas na siya kasi hindi ko naman kasalanan yan. Inabutan ko na yan. Meron dati. Yung bigas, ano sinabi nila? Kasalanan niya na rice tarification. Yung batas na pinasa nila nung panahon ni Duterte. Puta, tinanggal yung yung buwis ng bigas. Mahal pa rin. 'Di ba? Mahal pa rin. Hindi na lutas ang problema, pero may nasisi. Lahat po 'yan. Nagkaroon tayo ng problema ng Pogo. Panahon ni Tatay Digong, kumikita tayo sa Pogo. Kontrolado natin yung Pogo. Nung panahon ngayon, panahon ni BBM, dumami yung krimen, hindi na nakontrol yung Pogo. Sinisi yung Pogo kanino? Kay Tatay Digong. Samantalang wala tayong problema noong panahon ni Tatay Digong sa Pogo. Di ba? Problema natin sa China. Sinisi kay Tatay Digong kasi nakipagkaibigan sa China. Samantalang hindi tayo binubomba ng China noong panahon ni Tatay Digong. Dahil nakipagkaibigan tayo. Pero sinisisi, 4 na taon na tayong ginigit-git. Binubomba ng tubig, Baka isipin niyo kung binubomba ng tubig, ginigit-git ng mga barko nila. 4 na taon na mahigit, buhat nung umupo siya. Hanggang ngayon, sinisisi pa rin mga Duterte. 4 na taon mong hindi nalutas yung problema sa China. Kay Tatay Digong, unang taon pa lang, nakipagkaibigan siya sa China. Wala tayong naging problema for 6 years. Hindi tayo nakuha na ng teritoryo. Pero lahat ng problema natin sa pakikitungo natin sa China, sinisisi pa rin. May culture tayo ng paninisi. Kamakailan lang, sinisi na naman niya
Itong sa flood control, sinisi niya sa mga politiko na ano, di ba, mahiya naman kayo. O nung hindi na malutas, ibinaling na naman sa mga Duterte ang sisi. Wala nga napakulong si Duterte nung panahon niya. Nung panahon niya, bakit kauupo mo pa lang, nyo pa lang ba, Mr. President? Para isisi nyo pa rin kay Duterte yung 4 na taon nyo ng panunungkulan. Di ba sinabi niyan kamakailan? Wala raw napakulong nung panahon ni Tatay Digong. Paano naman magpapakulong? Takot po. Takot po mag-corrupt yung mga tao. May corruption pero hindi ganito kalala. Yung corruption ni panahon ni Tatay, kaya nga galit na galit yung mga politiko kay Tatay Digong, lumabas eh. Nung wala na siya sa pwesto, paano 6 na taon na hindi nakapagnakaw? Di bumalik ka Naruto, bumalik ka sa Aquino. Bakit mo ko isasama dyan sa... Papabalikin mo pa ako. Kay Tatay Digong nga hirap na tayong bumalik eh. Hindi po nanisi si Tatay Digong. Niresolve niya yung mga problema. Ang pamana ni Pinoy sa kanya, problema ng droga, problema ng korupsyon. Pero nilutas ni Tatay Digong yan sa abot ng kaya niya. Eto, walang malutas, kaya sisi lang ng sisi. Sisihin natin. Kamakailan lang. Kaya yan yung problema ng MRT, di ba? Nalutas ni Tatay Digong yan. Kamakailan lang, etong yung bumaha ng basura, gusto pang isisi ni Auntie Claire sa Dolomite eh. Puta, anong koleksyon ng basura sa Dolomite? Ang Dolomite nga, ang simbolo na dating basurahan, naging pasyalan, di ba? Ang ganda nga ng Dolomite eh, yung symbol niya eh. Simbolo siya na pag nagsama-sama, naglinis tayo, yung dating basurahan pwedeng maging tambayan, maging pasyalan. Kaya dito po nauwi yan, na namihasa si Auntie Claire kasi sisi, hahanap ng sisi. Kaya automatic eh, sinong dapat sisihin? Kasi pag may nasisi na, tapos na yung problema sa kanila, hindi na sila obligadong lutasin yung problema kasi mali kasi translation Naruto eh. Kala ko bumalik tayo. Kala ko balikan natin yung banat kay Noy pa eh. Hindi, nakita ko kasi translation, nung tinignan ko yung sinasabi mo, iba naman pala meaning. Ito sinasabi ni Auntie Claire, di ba? Out of context daw. Na out of context daw siya, hindi naman daw niya sinisisi yung mga teacher. Meron pa sinabi to si Lovely Granada. Ang pangit ng katwiran mo. Auntie Claire definitely said, ang ibang mga guro, why does that make you feel she's blaming all teachers? Akala mo matalino ka rin, no? Talitalinuha ka rin, eh. Alam mo, pag sinabi, halimbawa, kunwari, pag sinabi, ilang mga Duterte vloggers, sinabi ba na lahat ng Duterte vloggers? Hindi, di ba? May karapatan ba kami magalit? Meron. Kasi tinukoy mo, ilang mga Duterte vloggers ilang mga Duterte vlogger, yung ibang mga Duterte vloggers ay fake news. Pucha, siyempre, hindi mo tinukoy kung sino, tapos sasabihin mo fake news. Ganun lang din yun. Magagalit talaga yung mga teacher kasi hindi po na out of context si Auntie Claire. Siya yung out of context. Ang pinag-uusapan, yung naganap sa Ateneo de Zamboanga. Tapos, magsisisi ka
isisisi mo sa teacher, iba yung context mo pala. Si Auntie Claire ang iba yung context, hindi yung na-out of context siya. Iba talaga yung context niya dahil ang gusto ni Auntie Claire, isisi na naman to sa mga taga Davao, di ba? Yung mga teacher kasi walang modo kasi sakit na sakit siya yung mga estudyante ng Davao. Sinabihan si BBM ng Magna at saka Yawa. Yun po yun. Hindi nga, no, napunan nyo ba na ang papangit nila? Tapos ang gaganda ng mga Duterte, no? Tsaka mga Duterte supporters. Ang gaganda no? Sa kanila, kumbaga, yung kagandahan sa mga supporter sa kabila at saka mga vloggers nila. Ang kagandahan sa kanila yung anomalya Pero in general, hindi sila kagandahan lahat. At tignan nyo na lang, Kapunan, Dilima, Sheljokno, di ba? Anomalya po. Si Percy. Ganun po talaga. As a leader, pagka sinimulan ng leader ng CC, asahan mo walang magagawa yan. Ito, ano lang, very practical lang. Yung dati kong trabaho, di ba? Pupunta ka sa isang school. Maninisi ka ba pag may nakita kang problema? Dapat hindi. Bakit? Kasi may nilutas yung pinalitan mo Kunwari, yung principal na napunta sa isang school, hindi niya pwede sisihin, bakit hindi ginawa ng paraan to ng principal nyo dati? Kasi may nilutas yung principal nila dati, kumbaga yung natira sa'yo, latak na lang yan ng problema. Marami nang nalutas. Parang ito kay BBM. Bakit hindi to naisip ni Tatay Digong? Kasi malaki yung problemang nilutas ni Tatay Digong. Nilatagan ka na nga Susundan mo na lang sana di ba? Malaki yung problema natin sa kriminalidad, sa droga, sa korupsyon. Yun yung mga ang laki ng binawas ni Tatay Digong. Siguro natirahan ka lang ng 20%. Itutuloy mo na lang para sa'yo na yung glory. Yung tunay na laban kay Tatay Digong, ikaw pakinabang na lang, di ba? Hindi mo pa tinuloy. Kaya yun po yun. Pagka nagsimula po yung isang leader na nanisi, bakit may problema kayong ganito? Ang dali lang lutasin. Di ba? Kaya nga hindi na inintindihan dahil yan na lang natira sa'yo Konting problema na lang dahil inuna niya yung malaking problema.